Hi mga bebe! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, ay pag-uusapan naman natin ay kung paano magplano ng binyag ngayong may pandemic. So ako, nagpabinyag kami ng asawa ko ay noong November 29, 2020. So dalawa po yung anak namin, dalawa din po yung pinabinyagan, pinagsabay na po namin para isang gustusan na lang. So isang 2 years old, magto 2 years old at saka isang 6 months, pinabinyagan na po namin ng sabay. So, unang-unang po kasi ang pag-iisipan niya ay kung anong araw kayo magpapabinyag, kung anong petsa kasi yun po yung unang tinatanong sa simbahan. Tatanungin kayo, anong date po kasi baka mamaya meron ng slot, puno na, o kaya hindi available yung pare. So, yun nga, pinag-isipan namin dahil yung mga bisita ay linggo lang po pwede. Tinaon talaga namin na November pabibinyagan yung dalawa naming anak. November 29 kasi saktong-sakto birthday ng asawa ko yun. Tapos linggo pa, yun din yung araw na po pwede yung mga bisita kasi walang trabaho, libre. So, yun nga, petsa muna yung date. So, yun next, yung pag meron na kayong date, pupunta kayo sa simbahan kung available ba yung date na yon. So, nung nagkataon sa amin, linggo po pwede. So, free. Kasi may misa nun mas baptism, tsaka mass baptism ngayon. Dalawa kasi yung klase yung baptism. Merong mass baptism nga yung maramihan, sabay. Pero, limited lang yung papupuntahin sa church. At yung isa ay yung solo baptism, yung ikaw lang, yung solo lang, yung anak mo lang yung bibinyagan. Tapos pwede mong hanggang 10 yung pwede mo isama ng mga ninong at ninang dun sa simbahan. So yung pinili namin mass baptism kasi para marami, tsaka nataon na linggo, yun talaga yung gusto namin, linggo. Tapos pag napunta na sa simbahan, okay yung date, pumayag, ang sasabihin sa yung mga requirements. Una-una, may fill upan kayong form doon. Ilalagay nyo doon yung pangalan ng anak, yung birthday, at saka yung mga ninong at ninang pangalan. Tapos pangalan ng magulang, yun yung mga ilalagay. So, ang unang requirements nila sa simbahan ay yung ngayong may pandemic, yung birth certificate. So, ano yun, Xerox, photocopy, pero dadalhin nyo din yung original. Tapos, yung susunod na requirements is yung marriage certificate. Yun naman ay kung kasal yung mag-asawa. Kung kasal kayo, kailangan din yun ng photocopy din, dadalhin nyo din yun. Tapos, yung susunod din is ngayon dahil nga may pandemic, kailangan yung kumuha ng certificate sa barangay o kung saan man nyo gaganapin yung binyag. Ako kasi hindi kami sa bahay nagpabinyag. So, kumuha pa kami ng certificate dun sa lugar kung saan yung venue. So, nagbigay naman sila dun sa barangay na yun. Yun yung dadalhin kasi kailangan nga dahil nga may pandemic, kailangan ng mga requirements din na yan. Tsaka, isa pa, hindi rin kami dito sa may mismong church ng lugar namin nagpabinyag. So, dumayo pa kami ng ibang lugar. So, nanghingi din kami ng certificate mula dun sa simbahan namin para na pinapayagan kami na magpabinyag dun sa gusto naming simbahan. So, binigyan naman kami. 100 pesos ang bayad kasi inapprobahan. Yun din. Tapos, dun nga sa church, okay na, naipasa na namin yung birth certificate ng mga bata, marriage certificate namin, at saka yung form na fill upan. Yun lang naman yung requirements. Syempre, pag nandun ka na din, ay bigay mo na yung mga requirements, may bayad. So, ang binayaran ko doon ay parang sa pagkakaalala ko ay
kundi 1-1 or 1-2. Dalawa na sila ron. Kasi binayaran ko yung damit nila, yung white na susuotin. Kasi pag nagpabinyag ka naman, okay lang kahit anong suot nila. Pero may susuot silang puting bestida. Parang yung parang pang sakristan, parang ganun. Yun na yung inaano nila na pinapasuot kapag binyag. Kaya okay lang kahit hindi puti yung damit ng anak mo. Kasi meron naman ipapasuot. So yun nga, pag okay na sa church, so yun na yung mga requirements. Tatlo lang naman yun lang yung kailangan at saka yung date. So yun nga. So yun nga, next naman na pagkatapos na sa church, siyempre pag-iisipan mo naman ngayon ay yung pa-reception. So pag nagpabinyag talaga, kailangan talaga ng budget. So kami, hindi kami dito nagpabinyag sa bahay. Kumuha kami ng reception kasi unang-una mahirap yung lugar namin dito. Saka nag-uulan. So maputik, gitna kasing bukid eh. So kailangan ng mas magandang venue para tag-ulan, hindi nakakahiya sa mga bisita. So pumunta kami sa Edna's Catering. Doon kami doon yung venue namin at doon na din yung kinuha namin catering. Ang binayaran namin ay kasi kinuha namin pag 100 person 18,000 lang sila. So kami nagpa-additional para sa mga pwede namin iuwi kasi yung iba pag kami mga sumobrang pagkain. Kasi ang binayaran ko ay 22,000 siya 120 persons. Tapos bayad dun sa venue is 1,000. Pagka kasi sa kanila yung kinuha mong catering, 1,000 lang yung bayad sa venue. Pero pag hindi sa kanila yung catering, 3,000 ang bayad dun sa venue nila. May hall kasi sila so maganda doon. So yun nga, sagot na nila lahat doon sa 23,000. Bali 23,000 yung inubos ko doon sa food, lahat yon, food, designs, lahat kanila maganda talaga yun. Papakita ko na lang yung pictures dito. Kasi talagang ganda talaga yung tsaka masasarap yung food nila. So yun nga, sulit na sulit ka na doon kasi yung sa food nga masarap na, lahat ng ayos, ang ganda. Tsaka may naiuwi pa kami dito sa bahay. Bali yung mga hindi nakapunta dito na bisita, yung mga taga rito sa amin, naiuwi namin yung pagkain, pinakain pa namin sa kanila. So yun din yung maganda. Tapos talagang doon sa mga kakilala ko, pwede kong i-recommend talaga yung Edna's Catering. Masarap na, tapos sulit pa, tsaka yung mura lang. Talagang first time ko lang sa kanilang magpa-cater, pero talagang hindi nakakapanghinayang yung bayad. Talagang sulit na sulit. So yun lang sabi ko. Masarap talaga. Marami din nagsabi ng mga katrabaho ko na sulit talaga yung binayad ko kasi nga masarap. So yun sa reception. Una yung requirements sa simbahan, yung reception, tapos umorder din ako ng cake. Yung mga nagastos ko yung sa cake, dalawa in-order kong cake kay Lisa. Isa sa asawa ko, tsaka isa dun sa dalawa kong anak, yung sa baptism ng christening. So dahil birthday, umubos ako ng 1,100 din dun sa cake. 750 dun sa cake ng dalawa kong anak, tsaka dun sa asawa ko ay 350. Kaya 350 ba or 400, basta pumapatak siya na 1,100. Yun yung sorry. Motak na 1,100 yung cake. So bali ang nagastos ko lang ay, so lilist natin dito sa simbahan ay 1,100 or 1,200, parang hindi ko alam kung basta nasa 1,200. Tapos yung reception 23,000 kasama na yung venue. Tapos yung cake 1,100. So dalawa naman yun, birthday din naman kasi ng asawa ko, kaya 1,100, dalawang cake naman yun Tapos ano pa ba,
Yung invitation kasi, ako na lang yung gumawa ng invitation eh. Buti na lang may printer at saka marunong ako mag-edit. Ako na din nag-print nung invitation. Tapos, yung ano naman, yung pang-giveaways ko, yung bumili lang ako nung yung lagay ng alcohol. Tapos, nag-print lang din ako sa sticker paper. Ako na lang din yung gumawa. Pati yung kandila, sa akin din. Doon sa simbahan kasi, may kasama na siyang damit at saka dalawang kandila nasa baso. Papakita ko na lang din yung picture. Dalawang kandila. Tapos, nag-provide na lang din ako ng mga pang sa ibang ninong at ninang na kandila. Ako na din nagbalot, nag-design. Tapos, dun sa reception naman, kasama na din yung catering, dun sa catering, kasama na din yung tarpaulin. So, ako lang yung hiningi lang nila sa akin yung picture. Sabi ko, ako na mag-layout. Kasi marunong naman ako. Ako na din yung nag-layout. Sila na lang yung nag-print. Pero kasama din yung sa bayad yung tarpaulin na yon. Tapos, ano pa ba? So, yun lang naman, nagastos ko. Doon sa may pag-giveaways ko, bumili lang ako ng mga 40 na bottle ng alcohol. Tapos, nilagyan ko ng sticker. Naubos ko lang doon is 700. Tapos, yun doon sa invitation, bumili lang ako ng sobre. Tapos, ng ribbon, ako na din bumili. So, mura lang naman yun. Pumapatak lang na. Yung 10 piraso nung envelope ay parang 35 pesos. Sa Pandayan ko lang ata binili. So, nakamura-mura din ako kaysa magpagawa pa ako sa printing shop. Sa kasi makakamura ka kung ikaw ang gagawa. Kung marunong naman kayo, mas okay na mas makakamura. Doon sa kandila din, mas makakamura kung kayo din yung gagawa. So, yung pagiging nanay talaga nagagawa natin pagiging malikhain. So, yung mga pictures sa cellphone lang ng kapatid ko, doon lang. Ako kasi busy, hindi din ako nakapag-picture sa venue eh. So, wala akong masyado dito sa bahay. Tapos, yung food na hindi naubos dun sa mismong catering, inuwi namin. Maraming nakakain dito sa bahay hanggang gabi. Marami pa kami napakain sa mga kapitbahay namin na iuwi pa namin. So maganda din. Sa susunod nga, dun ulit kami. Dun ulit yung kunin namin kasi talaga yung maganda. Tsaka, yung talaga yung kasing inano namin, yung sasabihin ng mga bisita. Syempre, sila kakain eh. Diba? Mas okay yung ganun. So, yun nga lang, yun lang yung mga Tapos, kailangan pa rin sa simbahan, magsusuot ka ng face mask. Yun yung kailangan. Tapos, konti lang dun sa venue. Pero kasi, nagpasobra lang kami in case lang kasi maraming kaming kamag-anak eh. Pero yung mga ninang at ninang, tig 5 pares or parang tigwa 8 pares lang yung kinuha namin. Yun. Pero konti lang din kasi naka-attend sa simbahan. Tapos yung iba dito na sa bahay pumunta. Kasi yun lang din. Tapos ano pa ba? Yun lang yung mga kailangan i-prepare pagka magpapabinyag kayo ngayong pandemic. So kailangan din talaga sumunod ka sa mga protocols, sundin yung mga requirements. So yun din yung may papayo. Pero sulit na sulit, nag-enjoy din naman pati yung mga bisita, mga ninong at ninang tsaka yung nanay ko na nabigyan din. Marami ako na ipauwing pagkain sa mga pinsan ko, tita ko. So yun nga. So yun nga. So,
hanggang dito na nga lang 'tong video na 'to. Sana marami kayong natutunan. So, kung sino man yung mga magpapabinyag ngayong may pandemic, so pwedeng-pwede naman. Basta pupunta lang agad kayo ng simbahan para ipa-schedule yung gusto niyo. So, hanggang dito na nga lang, tinatapos ko na 'tong video na 'to. Hanggang susunod ulit na video, sana mag-enjoy kayo. So, bye-bye!